Hello guys, good morning. Welcome to my channel. So for today's vlog guys, gusto kong pag-usapan yung mga pwedeng gawin dito sa British Columbia kapag summer. Kasi as you well know, patapos na yung spring and papasok na yung summer. So yun yung gusto natin pag-usapan. Mga activities dito sa British Columbia, Canada na pwede natin gawin kapag summer na. So let's go! So ang ating number one sa listahan guys is ang biking. So dito sa British Columbia, yung mga kalsada merong mga biking lanes dito. Like, papakita ko sa inyo. Ayan. Nakita niyo yung nagbabike na yan? Yan. So dito guys, sa British Columbia, napakaraming biking lanes. And kapag summer, usong-uso rito na umaga pa lang, makikita mo yung mga British Columbians na nagbabike. Minsan, nagbabike sila from one city to another. May mga times naman na pupunta sila sa mga bundok kasi may mga trails ng bike doon. Tapos doon sila nagbabike. Ako, wala pa akong bike. Although yung anak ko merong bike. Gusto kong subukan yung biking this summer. Ayaw kong bumili ng medyo mahal na mga bike na brand new. Kasi para sa Pilipinas lang din, merong Facebook Marketplace dito. So, plano kong tumingin ng mga medyo murang-murang bike. Tapos, syempre mga second hand. Tapos, yun, susubukan ko mag-bike. Siguro sa simula muna, around the neighborhood. Tapos, try nating lumayo within Richmond. And then, tapos, try nating lumipat ng ibang city like Delta or Burnaby. So, yun ang aking number one sa listahan. Biking. Tapos, ang aking number 2 naman sa listahan is hiking. Kung medyo feeling adventurous ka at sa tingin mo kaya mo umakyat sa mga bundok, well, hiking ang para sa inyo. Now, be aware, tsaka parang a little bit of warning na dito sa British Columbia, since mga bundok nga, maraming bundok rito, marami ding mga bears dito. So, ang kinakailangan paghandaan is unang-una, dapat alam mo kung paano makipag-deal sa mga bears at hindi lang pala mga bears. May mga coyotes, may mga iba't ibang wildlife na maaring mong ma-encounter kapag nag-hiking ka. So, unang-una mong gawin is paano sila i-handle. Pangalawa is bumili ka ng mga bear spray. Kasi just in case na atakihin ka ng bear, alam mo kung anong gagawin mo. At yung bear spray, parang deterrent yon para hindi ka nila atakihin. Dito sa British Columbia guys, ang mga bear dito is mga black bear lang naman. So, hindi sila mga grizzly bear. Siyempre, walang polar bear dito. Ang polar bear nasa North Pole yun. Pero yung mga grizzly bear, medyo aggressive sila guys. Ang nabasa ko pag may na-encounter kang grizzly bear, pretend to be dead. Kasi pag nanlabang ka, sigurado dedo ka sa grizzly bear pag yun nilabanan mo. Pero sa mga black bear, ang alam ko is lumayo ka lang sa kanila slowly, tapos like ka nakaharap sa kanila, huwag kang tatalikod. Tapos pag lumalapit sila, try to spread your arms para magmukha kang malaki, para ma-intimidate sila and lalayuan kanila. Naalala ko nung nagpunta kami nila mami sa Port Coquitlam, dun sa river doon. Sinubukan namin mag-vlog nun.
And nakita namin yung mga tao nag-aalisan, yung mga nagpipik nag-aalisan. So nagtaka kami and we wonder why. Nung tinanong namin yung mga tao nag-aalisan, sabi nila is meron ngang bear na papunta dun sa picnic. So kailangan nilang umalis. May warning. So naglakad kami papaalis dun sa lugar kung saan kami nag-i-stay. Tapos syempre sa takot namin, nauna kami ni Tay. Tapos sa bandang likuran, hindi namin alam, sabi ni Mami, katabi pala nila yung bear na naglalakad na. So gusto nang tumakbo ni Mami nun, tapos sabi daw nung kasamahan niya, please don't run. So ayun, hindi sila tumakbo, naglakad lang sila, naglakad lang sila ng slowly. Tapos nung nakita na namin yung exit, lumiko sila, hindi na sila sinundan ng bear. So yun guys, dito sa British Columbia maraming hiking sa mga bundok, may mga trail spots. Pero kung marami naman kayo naglalakad, safe naman kasi iniiwasan din ng bear yung maraming tao eh. Pero kapag kayo-kayo lang, be wary, tsaka dapat alam nyo kung paano i-handle yung mga bear. So yun ang aking number 2 guys. Okay, ang ating number 3 sa listahan guys is water activities. So dito sa Canada guys, napakaraming water activities, particularly dito sa British Columbia. May mga beaches, may mga lakes, may mga water parks. So pili na lang kayo kung ano yung gusto nyo puntahan. Kung ako yung tatanungin nyo, ito ang unang-unang pupuntahan ko of the 3. Unang-una is mga lakes. Napakaraming magagandang lakes dito sa Canada. Dito sa British Columbia, nandyan yung Alouette Lake, nandyan yung Bunsen Lake, nandyan yung Harrison Lake. Kung nasa bandang Banff area naman kayo sa Alberta, may dalawang lakes na talagang pang world class. Unang-una is yung Moraine Lake and pangalawa is yung Lake Louise. So last year nagpunta kami dun sa dalawang lake na yon and truly napakaganda ng dalawang lake na yon. Yung kulay ng tubig, kakaiba siya eh. Parang jade, hindi ko maintindihan yung kulay pero napakaganda talaga niya, especially pag nasa Lake Louise ka. Tapos yung background is yung snow-capped mountains, ang ganda-ganda ron. Tapos syempre after ng lake, ang magandang puntahan is mga beaches. Dito sa British Columbia, hindi ganun karami yung beaches pero kahit paano maganda na rin, like kapag pumunta ka sa Kitsilano Beach and sa mga iba pang mga beaches, although malamig yung tubig sa mga beaches dito, unlike sa Pilipinas na medyo mainit, dito malamig pero maganda pa rin. And then last but not the least, kung ayaw nyo naman magpunta sa mga lake at sa mga beaches, pwedeng sa mga water parks na lang kayo. Kasi dito guys, yung mga parks dito, meron silang mga water parks eh. So yung maraming fountain doon, maraming water activities sa mga water parks. So pwede mag-enjoy yung mga bata ron. Ayan, nakapag-set up na sila ng tent. Kahit nasa ilalim ng araw, okay lang. Si Baby Ray gusto gumapang eh. Si Ate Tay gusto na maglaro ng games. And I want to lie down. Yeah, and si Mami gusto ng Mahiga. mahiga. And then next sa listahan is ang mga picnic locations. So maraming pwedeng puntahan dito na pwede kayong mag-picnic. Usually sa mga parks ginagawa yung mga picnic na yan, pero yung iba naman ginagawa din nila yung mga picnic sa tapat ng mga lakes. Kasi sa mga lakes merong mga barbecue areas dyan, so pwedeng mag-set up ka ng barbecue habang yung mga anak mo nag-swimming sa mga lakes, pero kayo nagba-barbecue kayo. So yun yung ating number 4 sa listahan na pwede nyo gawin dito sa Canada, is yung mag-picnic kayo. Thinking of visiting Vancouver? Here are 7 epic things you can't miss in one of Canada's most beautiful cities.
Capilano Suspension Bridge. Feel the thrill walking above the treetops. It's like a forest adventure movie come to life. Gastown. Vancouver's oldest neighborhood with cobblestone streets, cool cafes, and that famous steam clock, Grouse Mountain. Take the sky ride for epic views or hike the Grouse Grind if you're up for a challenge. Granville Island, a foodie paradise with fresh markets, local art, and waterfront vibes. Stanley Park, one of the best urban parks in the world. Rent a bike and cruise the seawall. Vancouver Aquarium, explore the Pacific's underwater wonders. Perfect for all ages. English Bay Beach, unwind with sunset views, beach vibes, and paddleboarders gliding by. And then yung ating number 5 sa listahan is yung tourist spots hopping. So dito sa Canada guys, maraming mga tourist attraction, mga tourist area. So maganda, pag nandito kayo, pumunta kayo sa mga tourist area na yun, sa mga scenic spot, mga tourist areas na yun. Like for example, kung pupunta kayo sa Victoria, nandun yung Parliament Building. Napakaganda magpicture doon. Kung nandito kayo sa Vancouver, pwede kayong pumunta sa Stanley Park, lakarin nyo yun. Or pwede kayong pumunta sa Capilano Bridge, maganda rin doon. Or pwede kayong pumunta sa Whistler, maganda rin doon sa may bandang north. Or kung nasa bandang Alberta kayo, pumunta kayo sa Banff. Maganda sa Banff, sa Canmore, maganda rin doon. Sa Canmore, doon sinut yung pelikula nila Alden Richards tsaka ni Catherine Bernardo, yung Hello Love Again. Hindi mo na kailangan suluin ng lahat. Kasi nandun ako para tulungan ka. So, maraming magagandang tourist spots dito sa Canada. Nasa inyo na lang kung paano nyo sila i-research. Tapos, pagdating nyo rito, puntahan nyo sila. So, yun ang ating number 5 sa listahan. Kapag nandito kayo sa Canada, try as much as possible na pumunta kayo sa mga tourist spots. Happy, ate? Happy? How about you, Rai Rai? Happy, Rai Rai? Oh, who wants some graham crackers? S'mores! S'mores! And last but not the least sa listahan natin is ang camping. Yan siguro ang pinaka-staple na ginagawa ng mga tao dito sa Canada kapag summer is yung magka-camping sila. Usually, January pa lang, nagpapareserve na ng camping yung mga tao dito sa Canada kasi pag sampa ng summer, halos wala ng slot para sa mga camping. Sa mga booking, mahirap na magpabook kapag summer. So, January pa lang, at least 6 months before summer, nagpapabook na yung mga tao. And kami, nung bago-bago kami rito sa Canada, hindi namin gusto yung thought na mag-overnight camping, yung matutulog sa camping area for 2 nights and 3 days. Pero nung nasubukan namin, sobrang ganda. Parang ito yung way mo para makalayo ka sa mga normal na ginagawa mo sa bahay. And ito yung way para maging, sabi natin, maging at one ka sa nature. Kasi pag nasa camping ka, halos walang internet signal. Tapos ang ginagamit nyo lang ilaw is mga lampara lang, walang mga kuryente, walang mga ilaw. So ang gamit nyo is mga lampara lang, mga lampshade. Tapos pag gabi magpipiknik kayo, yung magro-roast kayo ng marshmallow hanggang alas 11, alas 12 ng gabi. Usually sa mga camping grounds, katabi niyan is mga river or lakes. So the next day, pwede kayong magtampisaw sa mga river, sa mga lakes, or maglakad-lakad, mag-walking-walking sa paligid. Yung mga bata, nilook forward nila yung camping, yung matutulog sila sa tent for 2 nights. Tapos, the next day, buong maghapon, kasama lang nila yung mga kalaro nila, mga kaibigan nila. So, walang internet, walang TV, walang luxury of life pag nasa camping ka. So, as much as possible kami, every year talaga nagka-camping kami. And for this year nga, 2 camping yung pupuntahan namin kasi hinahanap talaga ng mga bata yung camping. Parang hindi kumpleto ang summer kapag hindi nakapag-camping yung mga bata.
So there you go guys, yun ang ating top 6 na listahan na pwedeng gawin dito sa Canada kapag summer. So kung meron kayong naiisip na hindi ko nabanggit sa listahan ko, i-drop nyo na lang yung comment nyo sa baba and explain why, para naman yung mga nakakapanood ng vlog natin is magkaroon sila ng idea at malaman nila na meron pa bukod dun sa mga listahan na binigay ko, na meron pang ibang pwedeng gawin dito sa Canada kapag summer bukod dun sa mga bagay na sinabi ko. So there you go guys, I hope nag-enjoy kayo, and if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell. O nga pala, pag nilike yung video, don't forget to hype this video as well para naman i-promote ni YouTube yung video natin. And yeah, share this to your friends as well. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top.